Hello guys, kumusta? Ito na nga pala yung araw na pinakahihintay ko. Pagkatapos ng 9 months, sa wakas ay sama-sama na ulit kaming mag-anak dito sa Canada. Hindi rin naging madali ang desisyon na paglipat namin dito. Kahit nga maganda na ang kita at trabaho namin sa Kuwait, pinursige ko pa rin makipagsapalaran dito sa Canada. Sobrang laking pag-a-adjust nga ang ginawa namin mag-anak. Alam kong yung mga taga Middle East na lumipat sa Canada ay makaka-relate sa sitwasyon namin. Dahil pag lumipat ka talaga dito ay magiging back to zero ka. 12 years nga ako nanirahan sa Kuwait. Doon ko na pinanganak ang anak ko, doon na nag-aral. Pero dahil nga mas maganda ang magiging future niya dito, pinili kong lumipat dito sa Canada. Syempre nung una nandun ang doubt kung magiging successful ba o tama ba yung pinili mong landas. Totoo nga yung sinasabi nila na dito sa Canada, kahit anong posisyon na trabaho mo sa bansang pinanggalingan mo, ay mag-uumpisa ka ulit dito. Kung doktor ka man, teacher ka man sa atin, kailangan mong mag-aral dito o magpa-certified para maging trabaho mo ang gusto mong profesyon na tinrabaho mo sa bansang pinanggalingan mo. Pero pag nakagraduate ka at na-certified ka, okay na. Maganda ng benefits at maganda ang kitaan. Bali yung pathway na kinuha namin is temporary foreign worker ako. Hindi ako pwedeng magtrabaho sa ibang kumpanya, dun lang ako pwedeng magtrabaho sa employer na kumuha sa akin. Then yung asawa ko naman na si spousal. So siya open work permit, pwede siya magtrabaho kahit saan. Pwede siya magtrabaho kahit ilang trabaho hanggat kaya niya. Pero dahil nga minor pa yung anak namin, hindi siya pwedeng iwan mag-isa sa bahay. Kaya tag-isang trabaho lamang kami ng asawa ko para palitan kami sa mga kasama ng anak ko. Nahirapan ding mag-adjust si Mr. Kuwait kasi pioneer na siya sa company nila. So parang supervisor na, utos-utos na din siya sa mga kasama niya. 10 taon din siya doon. Tapos pagdating dito, back to zero siya. Siya naman yung inuutusan. Tapos syempre, bago nga kami, wala pa kami sasakyan. Dito hindi uso yung taxi-taxi. Meron man, sobrang mahal. Meron ding bus, kaya lang hindi sakto sa oras ng pasok. Kaya nung bago kami, nagbabay kaming dalawa, papasok at pauwi. Minsan nga nag-aaway na kami, nagtatalo kami pag sobrang pagod. Tapos nako-compare namin yung buhay namin sa Kuwait at yung